Patuloy ang pagsisikap ng LRTA para mapabuti ang serbisyo ng LRT at MRT. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga pasahero, ginagamit na rin ngayon ang ilang reserbang bagod ng tren. Narito ang ulat ni Julius Disamboron. Tuwing umaga, halos hindi mahulugang karayom ang dami ng mga mananakay ng Light Rail Transit Lines 1 at 2 at Metro Rail Transit Line 3. Araw-araw humigit kumulang 1.3 milyong pasahero ang sumasakay sa dalawang mass transit. Bukod kasi sa murang pasahe nito ay isang alternatibong sasakyan ng tren upang mabilis na makarating sa opisina at eskwela lalo na kapag rush hour. Pero dahil sa mala-blockbuster na pila sa kada istasyon, sabayan pa ng hindi inaasahang aberya, nagkakaroon ng pagkaantala sa biyahe. Ito ngayon ang tinutugunan ng pamunuan ng LRT at MRT. But basically, Julius, ang average ridership ng tatlong linya, Line 1, Line 2 at saka MRT 3 is about mga 1.3 million every day. So ganun karami yung pasahero natin. Dito sa MRT 3, about mga 15 to 20% ang estudyante. So nakita natin na dumami na yung ating mga pasahero. Tiniyak pa ni Cabrera na naide-deploy ng maayos at nakakarating ng tama sa oras ang bawat operational trains upang mabigyang serbisyo ang mga pasahero. Patuloy naman ang pagtaas ng mga tumatangkilik sa tren ng bayan. We make sure na magkaroon tayo ng crowd control. Kasi with the crowd control, naiiwasan natin ang train breakdown at saka delay sa usad ng ating mga tren. Upang mapagbuti pa ang serbisyo, ginagamit na rin ngayon ang dalawang reserve trains kasabay ng pagdami ng mga pasahero. Kasi dati-rati hindi ginagamit ito. Nakaabang lang sila, naghihintay kung may masirang train para ipalit sila. Pero sayang yung time na nakaabang lang sila na nakaparada lang sila. So, Administrator Chaneco instructed, tignan ninyo kung technically feasible ba na i-deploy natin yung dalawang reserve trains. So nung nalaman namin na pwede, pinadeploy niya na ito during the peak hour. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamboron.